Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Althea Ramos. At sa araw na ito, susuriin natin ang isang napakahalagang paksa. Paano ang maling hapunan ay lihim na sumisira sa iyong mga bato pagkatapos ng edad 40. Tito, tita, mga lolo at lola, may isa lang po akong tapat na tanong para sa inyo. Nitong mga nakaraang araw, napapansin niyo po ba na sa gabi, kapag humiga na kayo, parang laging may tumatawag sa inyo para umihi? Pagkagising sa umaga, pakiramdam nyo ba ay tuyong-tuyo ang inyong bibig, matamlay ang buong katawan, at ang mga paa ay tila mabigat at bahagyang manas? Pero pagkatapos, sasabihin nyo na lang sa sarili ninyo, dahil lang siguro ito sa edad ko. Kung tumatango po kayo ngayon, pakiusap, makinig po kayong mabuti sa napakahalagang sasabihin ko. Ang paghina ng bato o kidney failure sa edad na 40 hanggang 15 pataas ay madalas hindi dahil sa inyong pananghalian. Kadalasan, ito po ay tahimik na nagsisimula sa inyong hapunan. Hindi po ito dahil sa dami ng inyong kinakain, kundi dahil sa pagkain ng maling uri ng pagkain sa maling oras. May mga pagkain sa gabi na sa unang tingin ay mukhang masustansya at iisipin nating makakatulong para gumaan ang pakiramdam at maging mahimbing ang tulog. Ngunit sa likod nito, ang ating mga bato o kidneys ay nagtatrabaho na parang sumasali sa isang marathon. Mas hirap itong sumala. Mas maraming tubig ang naiipon sa katawan, mas tumataas ang presyon ng dugo, at dahan-dahang tumataas din ang blood sugar. At ang pinakadelikado sa lahat, hindi ninyo ito mararamdaman sa loob ng 1 o 2 araw. Unti-unti itong naiipon, at magugulat na lang kayo pagdating ng resulta ng inyong laboratory test. Ako po si Dr. Althea Ramos, isang doktora na may 35 taon ng karanasan sa pag-aalaga ng mga pasyenteng may diabetes, lalo na po sa mga seniors. Marami na po akong nakitang kaso na kahit kaunti lang daw ang kinakain, hindi pa rin gumaganda ang resulta ng kanilang pagsusuri. Kaya naman sa video na ito, ipapaliwanag ko ng malinaw ang 4 na uri ng pagkain na dapat ninyong iwasan sa gabi, lalo na kung kayo po ay may mataas na blood sugar, diabetes, high blood pressure o madalas na pag-ihi sa gabi. At higit sa lahat, bibigyan ko rin kayo ng mga alternatibong pagkain para mabusog pa rin kayo, makatulog ng mahimbing, at mabawasan ang bigat ng trabaho ng inyong mga bato. Kaya't sana po ay samahan ninyo ako hanggang sa dulo. Dahil ang pagkain bilang 3 ay isang bagay na kinakain ng marami sa atin dahil akala natin ay magaan sa tiyan at madaling tunawin. Ngunit sa katotohanan, ito po ang isa sa pinakapahirap sa ating mga bato at dahilan kung bakit kayo pabalik-balik sa banyo sa gabi nang hindi ninyo alam kung bakit. Kung sa tingin ninyo ay madaling intindihin at kapaki-pakinabang ang mga paliwanag ko at nakakabawas ito sa inyong pag-aalala, maaari po ba akong humingi ng isang like at subscribe? Isipin na lang po natin na ito ang simula ng ating mahabang pagsasamahan para magkaroon ako ng inspirasyon na gumawa pa ng maraming video para iligtas ang ating mga bato, kontrolin ang asukal, at magkaroon ng mahimbing na tulog. Pangako ko po, ang video na ito ay hindi para manakot lamang. Sa bawat pagkaing babanggitin ko, 3 bagay ang aking ipapaliwanag. 1. Bakit ito nakakasama sa bato kapag kinain sa gabi? 2. Ano ang mga senyales ng katawan na dapat ninyong bantayan? 3. Ano ang mas masustansyang pamalit dito? Gaano karami? At anong oras dapat kainin? Siguro po, habang nakikinig kayo, tinatanong ninyo sa sarili, bakit kaya tumataas pa rin ang creatinine ko kahit konti lang naman ang kinakain ko? Sige po, simulan na nating linawin ang lahat ng yan. Tito, tita, simulan na po natin sa unang pagkain na dapat iwasan. Unang pagkain na dapat iwasan. Mga simple carbohydrates tulad ng lugaw, puti na kanin, bihon, at pandesal. Isang karaniwang pagkakamali ng marami sa ating mga kababayan na lampas 40 anyos ay ang isiping simple lang ang solusyon sa gabi. Kakain na lang ng mainit na lugaw para madaling matunaw. O kaya naman isang mangkok ng bihon o sotanghon o 2 pirasong pandesal para magaan sa tiyan at hindi kabagin. Mukha pong tama, pero ang gaan sa bibig na iyan ay isang patibong ng asukal o sugar trap. Ang lihim na panganib ay nasa katotohanang ang lugaw, bihon, at puting tinapay ay kadalasang gawa sa fast-acting carbohydrates. Kapag kinain ito sa gabi, ang inyong blood sugar ay biglang tataas nang higit pa sa inaakala ninyo. At kapag tumaas ang asukal sa gabi, ang inyong mga bato ay napipilitang mag-overtime para salain ang sobrang asukal. Ito ang nagiging sanhi ng pagkauhaw, madalas na pag-ihi sa gabi, at paggising na pagod na pagod.
lalo na po sa mga may high blood pressure o matagal nang may diabetes, ang panganib ay doble dahil magkasama palagi ang asukal at presyon. Kapag mataas ang asukal sa gabi, madalas sumasabay din ang pagtaas ng presyon. Ang inyong mga bato ay naiipit sa dalawang puwersa. Hirap na sa pagsala, mabigat pa ang pressure mula sa mga ugat ng dugo. Marami pong nagsasabi sa akin, Doc, konti lang naman po kinain kong kanin. Opo, tama po iyon. Pero kahit konti, kung mali naman ang uri, pagod pa rin po ang ating mga bato. Ang solusyon naman po ay hindi mahirap at hindi ninyo kailangang magutom. Kung gusto ninyo ng mainit at magaan sa tiyan, subukan po ninyo ang dalawang paraang ito. O oatmeal. Kumuha ng mga 25,305 grams ng rolled oats, lutuin na medyo malabnaw, at lagyan ng protina tulad ng isang nilagang itlog, tokwa, o isama sa malambot na gulay. 2. Kanin. Kung kakain ng kanin, piliin ang brown rice o haluan ng puting kanin ng brown rice. Kumain lamang ng isang tasa ng kanin, mga 80,100 grams. At pakitandaan po ang dalawang napakahalagang paalala. Kumain bago 7 ng gabi. Pagkatapos kumain, maglakad-lakad sa loob ng bahay ng 8 hanggang 12 minuto. 8 hanggang 12 minuto lang po. Pero maraming pasyente ko ang nakapansin na nabawasan ang kanilang pagkauhaw at pag-ihi sa gabi. May 3 grupo po na kailangang mag-ingat ng doble sa pagkaing ito. 1. Mga taong laging mataas ang blood sugar pagkatapos kumain. 2. Mga gumagamit ng insulin o gamot na madaling magpababa ng asukal dahil ang simple carbs ay nagdudulot ng biglaang pagtaas at pagbaba ng asukal. 3. Mga may mahina ng bato at madalas umihi sa gabi. Sino po sa inyo ang mahilig maglugaw sa gabi? Paki-comment po ng salitang lugaw para malaman ko. Para makagawa ako ng isang espesyal na video kung anong mga uri ng lugaw ang pwede at hindi pwede sa bawat kondisyon. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang pagkain na dapat iwasan. Pangalawang pagkain, mga naprosesong pagkain at sobrang alat instant noodles, tuyo, daing, longganisa, sardinas, tosinyo. Dahil pagod na sa gabi, marami sa atin ang nagluluto na lang ng isang pakete ng instant noodles o kaya naman magpiprito ng tuyo, longganisa o hotdog. Bubuksan ang delatang sardinas o corned beef at sasawsaw sa maalat na patis o bagoong para sumarap ang kanin. Ngunit ang pinakakinatatakutan po ng ating mga bato dito ay ang sobrang asin o sodium. Kapag kumain tayo ng maalat, nag-iipon ng tubig ang ating katawan. Ito ang dahilan ng pamamanas ng paa, pagmaga ng mukha, at pagtaas ng presyon sa gabi. At kapag mataas ang presyon sa gabi, mas mabilis masira ang ating mga bato, lalo na kung may diabetes. Ang mga processed foods ay puno rin ng mga preservatives at additives na nagdudulot ng pamamaga o inflammation sa loob ng ating katawan. Ang tamang paraan po ay mabilis at madali pa rin. Kung kailangan ninyo ng hapunan na 10 minuto lang ihanda, subukan ang steam na itlog, nilagang gulay tulad ng talbos ng kamote o pechay, at isang tasa ng kanin. Pwede rin ang tokwa na ginisa sa kamatis at sibuyas na matabang ang timpla, at isang mangkok ng sabaw ng gulay na konti lang ang tubig. Ang panuntunan po, timplahan ang pagkain ng 30% na mas matabang kaysa sa dati. Mas bigyan pansin ang lasa mula sa mga natural na pampalasa tulad ng sibuyas, paminta, luya at kalamansi sa halip na puro patis at toyo. Isang madaling tandaan na sikreto. Kung napasarap ang pagkain ninyo ng maalat sa tanghalian, siguraduhing matabang ang inyong hapunan. At uminom ng sapat na tubig sa buong araw, huwag ibuhos ang 1 litro sa gabi para hindi kayo puyatin sa kaiihi. At para po maiwasan ang maling akala, ang pagkain ng matabang ay hindi nangangahulugang hindi na kayo magkakasakit sa bato. Isa lang po itong piraso ng solusyon. Kailangan pa rin nating bantayan ang blood sugar, presyon, at magpa-check up ng regular. Tingnan po ninyo, 1 pakete lang ng instant noodles sa gabi, pero ang epekto nito ay buong gabing pag-ihi at puyat. At kapag puyat, lalong tumataas ang asukal. At mamaya, ang pangatlong pagkain na sasabihin ko ay mas malala pa po. Mga minamahal, nasa pangatlong pagkain na po tayo. At ito po ang pagkain na marami sa atin ang nahuhulog sa patibong ng hindi namamalayan. Pangatlong pagkain, mga pagkaing pinirito at mamantika lumpia, fried chicken, pritong isda. Para madali nating maintindihan, gagamit po ako ng isang paghahambing. Isipin po ninyo na ang ating mga bato o kidneys ay parang isang napakapinong salaan, filter, at sa loob nito ay mga maliliit na ugat ng dugo.
Ang mga pritong pagkain naman ay parang pagbuhos ng makapal at malagkit na mantika sa mga tubo ng tubig. Sa una, dumadaloy pa rin, pero sa katagalan, bumibigat ang daloy, nagbabara, at ang salaan ay kailangang magtrabaho ng mas mabigat. Sa mas simpleng paliwanag, kapag kumain po kayo ng mamantika sa gabi, nahihirapang tunawin ito ng katawan. Bumibigat ang tiyan at hindi nagiging mahimbing ang tulog. At kapag kulang sa tulog, tumataas ang ating stress hormones. Ang katawan ay laging nasa alerto mode, kaya naman madaling tumaas ang blood sugar kahit hindi kayo kumain ng matamis. Hindi pa po dyan nagtatapos. Ang madalas na pagkain ng mamantika ay nagdudulot din ng pagtaas ng bad cholesterol at chronic inflammation. At pakitandaan po, ang mga ugat sa ating mga bato ang ilan sa pinakasensitibo sa ating katawan. Kapag ang mga ugat na ito ay kumipot at nasira, hihina ang pagsala ng ating mga bato nang hindi natin namamalayan. Magkwento po ako ng isang totoong kaso para mas maunawaan ninyo. Si Aling Susan, 56 taong gulang, sinabi niyan sa akin, "Dok, hindi naman po ako marami kumain sa gabi. 2 pirasong lumpiang Shanghai lang at 1 tasa ng kanin. Pero ang kaunti na iyon ay pritong pagkain at kinain pa niya ng gabi na. Kaya naman, gabi-gabi siyang nagigising, hindi mapakali, nauuhaw, at pabalik-balik sa banyo para umihi ng paunti-unti. Pagkagising niya sa umaga, para siyang binugbog sa pagod. Marahil, marami sa inyo ang katulad niya. Akala ninyo ay dahil lang sa edad o sa hirap makatulog, pero ang ugat pala ay nasa mamantikang hapunan. Narito po ang mga paraan para makakain pa rin kayo ng masarap. 1. Kung nagke-crave kayo sa malutong na pagkain, subukan ng air fryer o ipansear na lang gamit ang kaunting mantika at huwag kakainin ng late. 2. Ang panuntunan sa mantika sa gabi, 1 hanggang 2 kutsaritang mantika ay sapat na para sa isang gisa. Huwag po nating dadamihan dahil mas mabagal magproseso ang katawan sa gabi. 3. Mas piliin ang mga pagkaing nilaga, pinasingaw, steamed o sinabawan na matabang ang timpla. Magaan sa tiyan at magaan din para sa mga bato. Subukan ninyo ngayong gabi kahit 1 beses lang. Magluto ng ginisang gulay na matabang at kaunti lang ang mantika at kumain bago mag 7 p.m. Bukas, pansinin ninyo ang pakiramdam ninyo. Kadalasan, mas gagaan ang inyong tiyan at marami ang nababawasan ang pag-ihi sa gabi. Huwag po muna kayong aalis dahil ang ika-4 na pagkain, kahit mukhang pinakamasustansya, ay isa sa pinakamabilis magpataas ng asukal sa gabi. Ika-4 na pagkain, matatamis na prutas at fruit juices. Maraming pasyente ang nagsasabi sa akin, "Dok, hindi naman po ako kumakain ng cake o candy sa gabi. Umiinom lang ako ng 1 basong fruit juice o kumakain ng 1 platong prutas." Ngunit, dito po nakatago ang patibong. Ang fruit juice o smoothie ay mabilis nating naiinom at kasabay nito, mabilis ding pumapasok ang asukal sa ating dugo. Ang pagkain naman ng matatamis na prutas, tulad ng hinog na mangga o pinya, pagkatapos ng hapunan, ay parang pagbuhos pa ng karagdagang asukal bago matulog. Kapag tumaas ang asukal sa gabi, magsisimula na ang siklo. Pagkauhaw, pag-ihi at puyat, ang mga bato ay kailangang magtrabaho ng doble at paggising sa umaga, mas pagod kayo. Narito po ang malinaw na solusyon. Kung gusto ninyong kumain ng prutas, kainin ito sa umaga o hapon pagkatapos ng tanghalian. Ang tamang dami ay kasing laki lang ng 1 kamao ninyo. 2. Sa gabi, kung talagang nagke-crave, pumili ng mga prutas na hindi gaanong matamis at kumain ng kaunti lang. 1 maliit na bayabas o 1 o 2 piraso ng suha, pomelo. Depende sa inyong blood sugar. 3. Iwasan po ng tuluyan ang fruit juice, lalo na ang mga may dagdag na gatas at asukal, sa gabi. Kapag sinunod ninyo ito, mararamdaman ninyong mababawasan ang inyong pagkauhaw at pag-ihi sa gabi. Mas magiging mahimbing ang inyong tulog, at mas maganda ang gising sa umaga. Sino po sa inyo ang mahilig kumain ng prutas sa gabi? Paki-comment po ng prutas para malaman ko kung saan tayo madalas nagkakamali. Ayan, malinaw na po ang 4 na pagkain. Pero sigurado akong iniisip ninyo, kung iiwasan ko lahat yan, ano na lang ang kakainin ko sa gabi para mabusog at maging malusog? Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang pinakasimpleng meal plan na pwede ninyong sundin. Tito, tita, nandito na po tayo sa parte na laging tinatanong sa akin. Dok, kung bawal lahat yan, ano ang pwedeng kainin sa gabi para mabusog, makatulog ng mahimbing at hindi mahirapan ang mga bato? Naiintindihan ko po ang 3 takot ninyo. Takot magutom, takot bumaba ang blood sugar,
lalo na kung umiinom ng gamot o nag-insulin. At takot hindi makatulog dahil sa cravings. Kaya naman marami ang bumabalik na lang sa lugaw, instant noodles o pritong ulam para mabilis. Pero ang mabilis na solusyon na iyan ang nagdudulot ng pangmatagalang problema. Pagtaas ng asukal sa gabi, pag-ihi, puyat, pagod sa umaga, at unti-unting pagkasira ng mga bato. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang napakasimpleng formula. Maraming gulay, plus sapat na protina, plus kaunting slow carbs, plus kain ng maaga. Sundin nyo lang po ang formula na ito. Hindi kailangan ng komplikadong recipe. Narito ang ilang halimbawa ng hapunan na madaling ihanda. Set 1. Pinasinggaw, steamed na isda, nilagang gulay pechay, talbos ng kamote, at isang tasa ng brown rice. Magaan sa tiyan, sapat sa sustansya, at hindi biglang magpapataas ng asukal. Set 2. Tokwa at isang nilagang itlog na may sabaw ng gulay tulad ng upo o sayote, pero konti lang ang sabaw. Ilang kutsarang kanin lang. Sa mga madalas umihi sa gabi, tandaan po ang salitang konting sabaw bago matulog. Set 3. Tinolang manok, lean meat na matabang ang timpla, maraming gulay, at isang tasa ng kanin. Huwag pong masyadong maalat dahil ang alat sa gabi ay nagdudulot ng pamamanas at pagtaas ng presyon. Mga sikreto para sa mahimbing na tulog at bawas ihi sa gabi. 1. Kumain bago 7 p.m. Number 2. Maglakad-lakad sa bahay ng 8,012 minuto pagkatapos kumain. Hindi kailangang mabilis, basta tuloy-tuloy. 3. Limitahan ang pag-inom ng maraming sabaw o tubig bago matulog. Isang paalala po para gumaan ang inyong loob. Hindi ninyo kailangang maging perpekto. Ang pagsunod sa mga payong ito ng 70,080% ng panahon ay malaking ginhawa na para sa inyong mga bato. Ngunit may isang mahalagang bahagi. Hindi po lahat ay pare-pareho ang dapat gawin. May 3 grupo na kailangang mag-ingat ng doble. Grupo 1. Mga matagal nang may diabetes at high blood pressure. Mas sensitibo ang inyong mga ugat sa bato, kaya dapat mas mahigpit sa alat, tamis at mantika. Grupo 2. Mga gumagamit ng insulin o gamot na pampababa ng asukal. Huwag biglang aalisin ang lahat ng kanin dahil baka bumagsak ang inyong blood sugar. Dahan-dahan lang po ang pagbabawas at laging i-monitor. Grupo 3. Mga may mahina ng bato, may protina sa ihi, proteinuria, o matagal nang mabula ang ihi. Kailangan ninyong kontrolin ang protina, asin, asukal, at oras ng pagkain, at regular na magpa-check up. Kung kabilang po kayo sa alinmang grupo, paki-comment ng 1, 2, o 3. Gagawa po ako ng video na para mismo sa inyong grupo. Ngayon, sa pinakakailangan ninyong malaman, 2 senyales na kailangan ninyong huminto agad at 1 senyales na kailangan ninyong magpatingin sa doktor. Siguro po tinatanong ninyo, paano ko malalaman kung talagang humihingi na ng tulong ang mga bato ko at hindi lang ito simpleng pagod dahil sa edad? Sasabihin ko po ng diretso para madaling tandaan. May mga senyales na hindi dapat ipagwalang bahala. Unang senyales, mabilis na pamamanas, edema. Nakikita ninyo na malinaw na manas ang inyong mga paa. Mabigat ang mukha, namamaga ang talukap ng mata. Lalo na kung ang singsing ninyo na dati ay sakto ay biglang sumikip o ang sapatos ay masikip na at kapag pinindot ang balat ay naiiwan ang lubog. Hindi na po iyan simpleng pagtaba. Malamang ay nag-iipon na ng tubig ang inyong katawan dahil hindi na maayos ang pagsala ng inyong mga bato. Pangalawang senyales. Biglang pagkonti ng ihi o bigla ang pagdami ng pag-ihi sa gabi. May mga pasyenteng nagsasabi, "Doc, bigla na lang kumonti ang ihi ko." Ang iba naman, gabi-gabi, 3 hanggang 4 na beses umihi sa loob ng maraming araw. Kung sinasabayan ito ng hindi maipaliwanag na pagod, pagkahilo, at hindi mapakaling pagtulog, huwag na po ninyong tiisin at hulaan. Baka iyan na po ang panahon na pagod na ang inyong mga bato. At ito po ang panahon na kailangan ninyong magpatingin at magpa-laboratory test. Mabula ang ihi na tumatagal ng higit sa 1 o 2 linggo, lalo na kung may kasamang pamamanas at pagod. Huwag po tayong umasa sa mga herbal lang. Ang mabulang ihi dahil sa protina ay kailangang hanapan ng sanhi sa blood sugar ba, sa blood pressure, o sa mismong bato. Habang mas maaga nating malaman, mas madali itong kontrolin. Isang maliit na tip para matulungan ninyo ang inyong doktor. Sa loob ng 1 linggo, isulat po ninyo ang 3 bagay. 1. Oras ng inyong hapunan. 2. Ilang beses kayo umihi sa gabi. 3. Ang inyong blood pressure o blood sugar kung may panukat sa bahay. Kapag may datos na, mas madaling makikita ng doktor kung saan kayo nagkakamali.
Alam ko pong nakakagulat ang mga impormasyong ito. Pero ang magandang balita, sa pag-aayos lang ng 2 o 3 maliliit na bagay, mabilis na pong tutugon ang inyong katawan. Ibuod po natin ang 4 na patibong sa gabi. 1. Simple carbs. Lugaw, kanin, tinapay. Mabilis magpataas ng asukal. 2. Maalat at processed. Tuyo de lata, instant noodles. Nag-iipon ng tubig at nagpapataas ng presyon. 3. Pritong pagkain. Nagdudulot ng pamamaga, puyat at pagtaas ng asukal. 4 na, matamis na prutas at juice. Mabilis magpataas ng asukal sa gabi. Ngayon, para mas madali ninyong masundan, narito ang isang checklist ng 5 gabay para sa hapunan na magliligtas sa inyong bato. Tito, tita, nasa huling bahagi na po tayo. Hindi ninyo kailangang tandaan ang napakaraming komplikadong bagay. Hawakan ninyo lang po ang 5 gabay na ito at malaking tulong na ito para gumaan ang trabaho ng inyong mga bato, maging stable ang inyong asukal at humimbing ang inyong tulog. Ang aking conclusion, ang paghina ng bato ay hindi dahil sa dami o konti ng kinakain, kundi dahil sa pagkain sa maling oras, maling uri, maling timpla at maling gawain pagkatapos kumain. Narito ang 5 gabay na pakiusap, isave po ninyo. 1. Kumain bago 7 p.m. Kung hindi maiiwasan, 7:30 p.m. Pero huwag gawing ugali. 2. Ang kanin ay 1 tasa lang. Mas maganda kung brown rice o may halo. Huwag araw-arawin ang lugaw o bihon sa gabi. 3. Timplahin ang ulam na mas matabang ng 30%. Iwasan ang maalat na sausawan. 4. Ang mantika sa paggisa ay 1,002 kutsarita lang. Kaunting mantika sa gabi para gumaan ang pagtulog. 5 maglakad ng 8,012 minuto pagkatapos kumain. Ito po ang isa sa pinakamabisang paraan para mabawasan ang pag-ihi sa gabi. Ang benepisyo ng 5 ito? Gagaan ang inyong katawan, mababawasan ang pagkauhaw at pag-ihi, hihimbing ang tulog, at gaganda ang gising. At sa katagalan, mas madaling makokontrol ang inyong blood sugar at blood pressure. Ngayong gabi po, pumili kayo sa 5. Alin po ang kaya ninyong gawin? Paki-comment po ng numero 1, 2, 3, 4 o 5 para malaman ko kung saan kayo nahihirapan at gagawa ako ng video para tulungan kayo. Bago po ako magtapos, may iiwan akong isang pangungusap para ipaalala sa ating sarili tuwing maghahapunan. Marami pong nag-iisip na ang sakit sa bato ay tadhana. Pero sa aking 25 taon bilang doktor, napakarami kong nakitang kaso na sa pagbabago lang ng hapunan, unti-unting gumaan ang kanilang pakiramdam. Nabawasan ang pag-ihi sa gabi, humimbing ang tulog, hindi na biglang tumataas ang asukal, at bumaba ang presyon. Hindi po ito milagro, ito po ay dahil inayos natin ang tama. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, may hihilingin po sana akong isang misyon. Paki-share po nito sa inyong mga mahal sa buhay na may diabetes, high blood pressure, madalas umihi sa gabi, o manas ang paa. Ang isang share ninyo ay maaaring makatulong sa isang tao na maiwasan ang isang malaking problema sa kalusugan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Dr. Althea Ramos, laging handang gumabay sa inyong kalusugan.